Magandang gabi, Pilipinas. Inaasahan na dadagsain ng ilang foreign delegates kabilang si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang funeral rites ni Pope Francis nitong darating na Abril 26. Samantala, hinikayat naman ni Cardinal Luis Antonio Tagle na patuloy pa rin sana nating ipanalangin ang kaluluwa ng yumaong Santo Papa. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Isasagawa sa Sabado, April 26 ang libing ni Pope Francis. Nasa 130 foreign delegations ang kumpirmadong dadalo sa funeral rites, kabilang ang 50 head of states at 10 monarchs. Inilabas na ng Vatican ang magiging itsura ng puntod ni Pope Francis. Gawa ito sa simpleng marmol na nagmula sa Liguria, ang hilagang kanlurang rehiyon ng Italia. Pinangunahan ni Luis Antonio Cardinal Tagle ang ika-4 na gabi ng pagdarasal ng Rosaryo sa harap ng Basilica of St. Mary Maggiore sa Roma, isang araw bago ang nakatakdang libing ni Pope Francis bukas. Dito ay hinikayat ng Kardinal ang mga mananampalataya na patuloy na ipanalangin ng kaluluwa na namayapang Santo Papa. Nanawagan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa publiko na iwasan ang pagkampanya kay Luis Cardinal Tagle na maging Santo Papa. Sa halip, sinabi ni CBCP Episcopal Commission on Public Affairs Executive Secretary Father Jerome Siciliano na ipagdasal na lamang ang mga cardinal elector sa kanilang pagpili. Ayon naman kay Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David na tumayo din bilang CBCP President, ang pagpili ng susunod na Santo Papa ay isang eleksyon na walang kandidato. Ang lagi umanong tanong ay hindi kung sino ang kanilang gusto, kundi kung sino ang nais ng Panginoon. Bagay na nangangailangan anya ng malalim na pagdinilay. Inaasahan magko-convene ang conclave sa Mayo matapos ang 9 na araw na misa sa St. Peter's Basilica na magsisimula sa April 27 o pagtatapos ng libing ni Pope Francis. 135 kardinal na nasa edad 80 taong gulang pababa ang maaaring bumoto sa papal election. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.